Hi! Welcome back to About Raf. So today we will do a foundation review. And the foundation that we're going to test is this LA Girl Pro Coverage Foundation. Now, ito yung itatry natin kasi ang daming nagre-request nito. And ever since dati pa talaga, gusto ko na to itry. Kasi kamukha ng bottle or packaging niya yung HD foundation ng Makeup Forever. And yung foundation na yun yung ginagamit ni Kylie Jenner. Kaso guys, sobrang mahal kasi nun. So ito lang muna ang kayang bilhin ni Mayoraf. And malay natin, maging kasing ganda natin si Kylie Jenner with this one. Okay, feeling ko maganda din naman siya kasi meron siyang HD sa kanyang pangalan. And for me kasi kapag HD yung foundation, it means maganda yung itsura niya both in camera and in person. So yan ang titignan natin today. I got this pala sa Chedelin Cosmetics. Meron silang physical store sa Alabang Town Center. And this retails for 450 pesos sa kanila. Pero available din naman to sa mga SM department stores. Kaso mas mahal doon. Like 700 to 800 yata yung presyo. Anyway, yung shade na nakuha ko is fair. Tapos itong foundation na to, meron siyang dalawang claims. Sabi niya it provides medium to full coverage and you will get smooth, long-wearing, flawless-looking finish. So, even though dalawa lang yung claims na yon, napaka mabubulaklak naman, di ba? And excited ako malaman kung totoo ba yung medium to full coverage na claim niya. OMG, long-wear illuminating foundation pala siya. Take note, illuminating. Ngayon ko lang nalaman. Illuminating meaning parang nagbibigay siya ng dewiness or parang yung shine, in which minsan hit or miss para sa akin yung dewiness sa foundation. Kasi sawang-sawa na ako sa dewiness. Naturally, dewy na kasi yung aking skin. So, as much as possible, gusto ko talaga yung mga matte foundation. Pero malay naman natin, maganda yung pagka-dewiness niya and matipuhan ko. Ipit muna ako kasi hindi ko na makontrol ang aking buhok. Anyway, in applying this foundation, gagamit tayo ng dalawang method. Ito sa kanang mukha ko or sa left side ng inyong mga screens, gagamit ako nitong buffing brush. And dito naman sa left side ko or sa right nyo naman, yung aking favorite na beauty blender. So guys, regarding sa kanyang packaging, sobrang gustong gusto ko. Kasi nga mukha siyang mahal, kamukha niya yung sa Makeup Forever. Pero, hindi siya glass, okay? Plastic bottle siya and sobrang gaan lang niya guys. So, very travel friendly. So, papakita ko sa inyo kung paano siya mag-pump out ng product. Oh. So, ayan. And yung consistency niya is watery, okay? Ayan o, may pagtulo na nagaganap. So, dito muna tayo sa part where I will use the beauty blender. Guys, itong foundation na to, meron siyang matapang na amoy. Parang perfume, okay? Meron akong mga kakilala na mahiluhin sila sa amoy ng foundation. So, if ganun ka, medyo nakaka-bother yung amoy niya. And now, I'm gonna blend it using the beauty blender. So, I think I got the perfect shade. Itong fair. Okay, so right off the bat, napansin ko na maganda yung pagkakalapat niya sa pores ko. Hindi siya pumapasok, hindi niya na-accentuate yung itsura ng pores. In fact, nawawala yung pores ko sa kanya. And take note, wala po pala akong nilagay na primer. Nag-moisturize lang ako ng face ko. And yes, it feels very moisturizing sa face. Meron siyang tackiness pero parang 0.5/10. Ganon. Regarding the coverage, medyo nakukulangan pa ako. Kasi ayan guys, so nakikita ko pa itong aking ugat sa under eye ko. Pero definitely, natakpan niya yung redness ko. Pero not totally yung mga acne marks. So let's try building it up. Mag-add lang ako ng another pump. Pero guys, definitely medium coverage naman siya. Kaso kasi ako, gusto ko full coverage, okay? That's why, i-build up natin siya para makita natin kung achievable ba yung full coverage. And yes, it is in fact achievable. Kahit dalawang layer na makapal yung nilagay ko, hindi siya nag-cake up. Tapos guys, regarding the dewiness or the illuminating effect, okay naman pala siya. Hindi siya yung sobrang illuminate na illuminate. Actually, maganda siya. Like, nagmukhang natural lang na makinis yung mukha ko. Ganon. Next guys, I will apply the foundation using the buffing brush on this side. Isang ginagawa ko pala, isang pump, isang half ng face. Okay,
Anyway, malaki yung pagkakaiba ng itsura ng foundation when you apply with a brush. Kasi kapag brush yung ginamit mo, isang layer pa lang, plakado ka na best. Ma-achieve mo na yung high coverage. Pag beauty blender naman, parang napanipis niya yung foundation and carry niyang maging light to medium coverage. Pareho naman sila when it comes to sa finish ng mga pores. Subale, it will depend on you. Kung gusto mo ng full coverage, gumamit ka ng brush when using this foundation. Pero kung gusto mong medium coverage lang naman, yung beauty blender yung gamitin mo. Okay guys, after application ng foundation dito sa right part ng aking face, hanggang ngayon malagkit pa rin si left part. Bakit ganon? Parang habang tumatagal, mas lalo siyang lumalagkit. And by the way guys, mabigat siya sa mukha. Damang-dama ko na meron akong suot. Pero yung itsura naman niya is mukhang natural lang dahil nga siguro meron siyang dewy finish. Since malagkit siya, ako ay maglalagay ng pressed powder. And ito lang yung LA Girl Pro Face HD Matte Powder. Okay, pag nilagyan naman siya ng pressed powder, mawawala na yung kalagkitan niya and at the same time, medyo nawala yung pagka-dewiness. Nabawasan siya ng konti. So if gusto mong dewy pa rin, I think, i-control mo lang yung powder na ilalagay mo. Pero ako kasi, okay sa akin na medyo nababawasan yung dewiness kasi for sure later, magiging naturally dewy naman ako. Okay guys, sabi dyan sa viewfinder ko, exactly 2 minutes na after applying the foundation sa aking face. And guess what? Pumapasok siya dito sa aking eyelids. Pero sa aking fine lines dito sa ibaba, okay naman siya, hindi naman siya pumapasok. Kaso dito din pala sa aking worry line dito, pumapasok siya. Pero when it comes sa pores, very mabait siya sa pores. Anyway, I will just finish the rest of my makeup and then I will be back. Okay guys, I'm done with my makeup. Ito na naman ako, ayos na ayos, gandang-ganda sa sarili, wala namang pupuntahan. Anyway, yung foundation guys, nag-oxidize siya sa aking face, meaning naging darker siya. Pero konti lang naman, siguro 1 shade darker. Pero okay lang yon, expected ko na yon kasi I have acidic skin in which yung mga foundation nagiging darker siya sa aking face. And sinabi kong okay lang yon kasi yung ibang foundation talaga, grabe mag-oxidize sa akin. Like merong 3 shades darker, ganun. Pero ito, 1 shade lang, so carry bells. Another thing guys, hindi na nakaka-bother yung luminosity kasi kanina, very luminous talaga siya. Pero since pinatungan ko na siya ng pressed powder, nawala na yung luminosity niya. Now, take note guys, yung luminosity kasi sa buong mukha is ibang-iba sa highlight, okay? Gusto ko yung shine, pero yung shine dapat nandito lang sa cheekbones ko, inner eye corners, dito sa cupid's bow, tsaka konti dito sa ilong. Ayoko yung luminous or dewiness na sobrang buong mukha. Ganon. Baka sabihin nyo kasi kinukontradict ko ang sarili ko kung saan ayoko ng dewiness or luminosity pero mahilig ako sa highlighter. Okay, magkaiba po yun. And by the way guys, very mabigat siya sa face. Okay, naka-aircon na ako dito pero dama ko yung ibang parts ng aking body is presko pero sa mukha ko medyo mabigat, medyo mainit. Pero so far so good. Very maganda yung kanyang coverage, especially dito sa part na to kung saan gumamit ako ng brush. Pero pareho silang okay when it comes to pores, to fine lines. 12:24 in the afternoon. So stay with me until the end of this video and the end of the day. May sumisigaw ng balot sa labas para makita natin yung longevity ng foundation na to. Hi guys! So, mag-update lang ako. Walang masyadong ganap today actually. Ang nangyari lang is lumabas ako para kumain ng fishball kasi may dumaan. So, kumain kami ng family ko ng fishball. Tapos, nanood ako ng isang episode ng K-drama dito sa aming TV. And yun lang naman ginawa ko. Hindi naman mainit dito sa Las Piñas. Pero guys, ayan na oh. Ang shiny na ng aking ilong and yung feeling ko ever since pagkalagay ko ng makeup, ang bigat niya. And ngayon, mas lalo pang mabigat yung feeling ko. Yung mga fine lines ko dyan, pumasok na dyan yung mga foundation. At saka kung kanina, okay lang yung itsura ng foundation na to sa pores ko. Ngayon, kitang-kita ko na guys, pumapasok na siya sa mga pores ko. And take note, 2 hours ko pa lang siya suot. Pero after 2 hours, nandito pa rin naman yung foundation ko kasi nakikita ko pa yung aking contour, yung aking highlight. So I guess, hindi pa siya bumibigay ng todo-todo. So susuotin ko pa to hanggang gabi. Hi! I'm back
guys, and I'm here to give you an update about this LA Girl Pro Coverage Foundation. 7:48 in the evening. So, more or less 7 hours na yung foundation sa mukha ko. And take note guys, hindi pala ako nag-retouch. And I think obvious naman yon dahil sa shininess ng face ko. Okay guys, it looks shiny na now, pero it's actually much better than what I expected. Kasi kanina, diba, after 2 hours, na-feel ko na yung kalagkitan ulit, tsaka parang nag-oil up na ako. So, I'm really positive, at tsaka sigurado talaga ako na mahuhulas na to, siguro I think mga 4 hours. Pero ngayon, 7 hours na ang nakalipas, yung shine ng 2 hours ago, parang ganun pa rin yung shine niya ngayon. So, I guess meron naman siyang oil control. Yun nga lang, hindi ganun kasing lakas ng ibang mattifying foundation. Now, sa ilong talaga ako oily guys, and kitang-kita nyo ngayon, shining-shiny na siya best. Na-saturate dyan yung oil, and parang naiba na yung places ng aking nose contour. Pero on other parts naman, okay pa naman siya. Napanatili niya yung aking highlight and yung contour ko. Pero take note na yung skin type ko nga is combination. Meaning, dito sa part na to is dry. So, dun sa mga dry parts ko, okay na okay siya. Pero dito sa aking T-zone, hindi best. At saka, ang bigat na talaga niya sa mukha. Gusto ko na siyang alisin. So, bale, i-recap ko lang kayo guys. Sabihin ko lang yung pros and cons niya. So, meron akong isang pro na nakikita sa kanya. At yun ay meron siyang medium to full coverage. At kahit patungin mo, hindi siya nagka-cake up. And kasama yon actually sa claims niya. Pero yung isang claim niya na hindi niya na-achieve, long-lasting daw siya. Para sa akin, hindi siya long-lasting. Sure, high definition siya, pero high definition upon application lang. Pero habang tumatagal, pumapangit yung itsura niya. Para siyang yung mga lalaking pag nangligaw, all out talaga, bibigyan ka flowers, chocolate, teddy bear. Pero pag kayo na best, dinededma ka na. Kasi after 2 hours when you oil up, may tendency na hindi maganda yung maging reaction niya doon sa oil mo. Number 1 nga is nag-oxidize siya. So I guess kung gusto mo talaga itry to, kumuha ka ng a shade lighter. Another one is it gets into the fine lines and into your pores. Okay, maybe not upon application nga, pero later on, papasok na sila dyan best. Number 3, pinaka-ayoko talaga is yung stickiness niya. Yung kabigatan niya sa face. Nung in-apply ko siya, dama ko na yung bigat niya, pero hindi pa naman masyado. Pero nung nag-oil up na ako best, ayan na feel ko talaga, dinadrag talaga yung mukha ko pababa. And lastly, meron siyang scent na medyo matapang at wala siyang SPF. So, if gagamitin mo to and lalabas ka, I would suggest na gagamit ka pa ng separate SPF. So, guys, I think it's obvious na sa dinami-dami ng mga negative na sinabi ko tungkol this foundation, I'm going to say this is a wale. A wale for those people who have oily or oily combination skin. So, there you have it guys for this video. I hope na-enjoy nyo. I hope nakatulong ako, and I hope may natutunan kayo. And I will see you guys again on my future videos. Mwah! Violet, and if I'm taking shotgun, let me ride it with you.